Hi guys! Kumusta naman kayo? So ito yung ating first ever Q&A! Napaka-exciting! So kung naaalala nyo, nag-post ako sa Facebook na inuutusan ko kayo na magtanong sa akin para may sagutin ako. So ito yung first question. First of all, how dare you? Grabe ka naman, Johan Joy Jasmine Lagi. O Lagoy. Johan Joy Jasmine Lagoy. I think yun yung tama. Diba? Actually, ako lang talaga mag-isa. Kala ko narin na may kausap ako. How dare me? Ikaw ba yung tunay na asawa? Next question galing kay Amil John Santiago. Anong klaseng preparation po ang ginagawa mo before recording? Sobra kasi yung inis ko sa mga characters na may kuwang-kuha nila, gigil ko. Actually, nagtatry talaga ako maging organized. So, minsan, nag-iisip ako, tapos nilalagay ko sa notes sa cellphone. Nilalagay ako sa notes ng mga pwede kong gawa ng skits. Pero, most of the time kasi gumagana yung utak ko ng spontaneous. So, basta spontaneous talaga. Ang iniisip ko, bigla ako nakahiga sa kama, tapos biglang matutulog na ako. Biglang gano'n. Parang may naisip ako na, okay, gawin natin. Film natin ngayon na. Yung mga gano'n. Usually, fini-film ko na siya agad kung ano yung nasa isip ko. Pero kung feeling very organized ako, sinusulat ko muna yung script. So, tina-type ko sa Google Docs yung script. Tapos, after nun, ayun na, fi-film ko na siya. So, hindi ko naman siya i-memorize. Pero, yung thought, it's the thought that counts. Diba? 1, 2, 3. Next question, galing kay Ezekiel Bahaw. Sino po pinaka-favorite character niya sa mga skit nyo at bakit? So, syempre favorite daw ni Ezekiel si Fiona kasi it reminds me of kaklase kong kakairita. Okay, so syempre ang pinaka-favorite character ko talaga, syempre yung girl best friend na character. Sobrang nakaka-enjoy i-play si girl best friend. Kasi siya yung unang character kung bakit ako nakilala. Si girl best friend talaga. Kaya for me, in a way, thankful ako sa kanya na dumating siya sa akin. Kasi, ayun, may mga naiinis ako na tao, di ba? Kundi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon, di ba? Isa siya sa mga dahilan. Girl, best friend, at kayo. Kung bakit ako nandito. Pero runner-up sa pinakagusto kong character is si Ma'am. Gustong-gusto ko talaga si Ma'am i-play na character. Kasi, pangarap ko talaga dati maging teacher. Which is, isa pa rin naman sa mga what ifs ko yung maging teacher talaga. Kasi, simula bata pa lang ako. Siyempre kayo rin naman siguro ng bata. Yung naglalaro kayo ng mga teacher-teacheran. Ganun. So, ako naman, parang hindi siya nawala sa akin. Unfortunately. Kapag nagre-review ako sa pag may mga long test kami, or kaya may mga activities na kailangan namin, pag nagme-memorize ako, ginagamit ko yung teaching method. Teaching method! Kung ano ba effective no? Yung parang, kunwari ako yung teacher, tapos i-discuss ko yung lesson na iki-quiz namin kinabukasan. Sino ba gumagawa? Ang ganda. Yun yung ginagawa ko. So, parang, for me kasi, mas na-enjoy ko yung lesson kapag ganun. Kapag kunwari ako yung teacher, ako yung nagtuturo, di ba? Babasahin ko yung lesson. Diba? Tapos kunwari may mga estudyante ako, tapos tituro ko kunwari. Okay, so lesson 1. Kaya parang why not? Isama natin siya sa mix, di ba? Tapos ginawa ko siyang character, tapos naging successful naman. Thank you, Lord. Dami kong sinabi. Okay, so ito naman. Galing kay Mahika Fortaleza. Oh my God, anong si Barbie Fortaleza.
Mga tips para ma-sight ang mga green flags naman dyan, sir. Sorry ha, kasi nasa face ako ngayon na red flags, yung medyo attracted ako. Actually, kasi may something kasi sa mga red flag na nakaka-attract talaga. Yung something dangerous, something wild, something fun. So, hindi siya maganda para sa atin mentally. Pero, you only live once. You get me? Pero, huwag kayong maghanap ng red flag kasi grabe yung mga trauma na pwede nyo makuha dyan. Pero kung ako lang naman, kung hindi ko kayo madadamay, sige, hayaan nyo na ako. Ha? Darating naman siguro yung point na, kunyari, late 20s na ako, mga 27, 28, na gusto ko na mag-settle down. Hayaan nyo na lang ako. Kung gusto ko muna na red flag. Anong feeling? Sige na. So, di kita masasagot ngayon, Mahika. Balikan kita kapag green flags na hinahanap ko. Next question. Bakit ganun ugali ni GBF? May childhood trauma ba siya? Masasabi ko sa inyo ngayon, since bata pa sila, best friend na sila ni Mark. Okay. Since simula, syempre bata pa sila, grade school, di ba? Childhood sweetheart. Hanggang ngayon. Kaya, unbreakable yung bond. So, I think kailangan natin tanungin si Mark. Kasi mas kilala ni Mark si GBF. Okay. Pero kung ready naman na si girl best friend na sabihin yung story niya, tanungin natin siya soon. Next, kailan magkakatuluyan si BBF at GBF, si boy best friend, si girl best friend? Guys, yun nga yung point. Hindi sila magkakatuluyan. Bakit? Hindi sila magkakatuluyan kasi best friend nga talaga sila. Ayaw nila masira kung ano yung meron sila. Okay? Kasi 'di ba, jowas come and go, pero pag mag-best friends, forever. Ano payo mo sa aming mga tagahanga mo para mas humaba pa ang pasensya namin sa mga videos mo, Lods? Angel face emoji. Siguro pagpasensya nyo na yun talaga ako. Habaan nyo pa yung pasensya nyo, ha? Kasi mas nag-enjoy kasi ako mag-portray ng mga character. Portray. Mas nag-enjoy akong mag-portray ng mga characters na nakakainis, medyo kontrabida. Kasi mas may spice. Diba? Ang tip ko na lang sa inyo kapag may pinost ako na video na medyo nakakainis, try nyo wag i-judge yung character. Okay? Try nyo wag i-judge. Parang i-try nyo lang na bakit niya kaya ginagawa to? Anong nangyayari? Try nyo siya intindihan. Kasi malay nyo hindi naman siya all bad. Malay nyo may point naman siya. Minsan ganun ako ha. Minsan yung mga kontrabida sa mga videos ko, mukhang may point naman talaga. Kasi minsan i-analyze niyo yung part na yun. Na, kasi inuunahan nyo, iniinis agad kayo. Nakikita niyo pala yung mukha ko, naiinis na kayo, di ba? Kaya yun yung disadvantage. Kaya wala na tayong magagawa, mukha ko to eh. May mga nagko-comment ka na gano'n. Nababasa ko yung comments nyo, kala nyo. Yung sabi niyo, mukha ko pala nakakainis. Hindi pa nagsasalita. Nasaktanin ako. It hurts. Saan ka kumukuha ng inspirasyon sa mga characters mo? So, dalawa yon. First, syempre, life experiences. Marami din naman tayo napagdaanan, guys. Kayo rin, marami din kayo napagdaanan. Tsaka, nakaka-relate nga kayo. So, ibig sabihin, mga life experiences talaga. And then, next is yung mga movies. As in, guys, sobrang movie nerd ko. Mahilig ako manood ng movies sa sine. Talaga. Like, meron kami tradition, pamilya namin, na every Sunday kami nanonood ng sine. Parang yun yung reward namin na nagsimba kami. Sorry, Lord. Kailangan may reward para magsimba. Pinakasikat nung time na yun talaga is si Catherine. Si Catherine tsaka si Daniel Padilla. Katniel, Jadine, Liz Ken. Yung tatlong yan, papalit-palit yan. Kung hindi movies, teleserye. As in, kung nauna Katniel, next, Jadine. Tapos after ng Jadine, Liz Ken. After Liz Ken, balik tayo sa Katniel. Ganyan! Movie, teleserye, papalit-palit lang. Kung may teleserye yung Katniel ngayon, may showing sa cinema, Jadine. Ganon! So, sobrang saya. Well-fed talaga ako nung high school ako.
As in, parang pinapanood ko talaga lahat ng movies nila. Isa talaga sa mga inspiration ko yung Star Cinema, Viva Films, na mga movies. Yung mga, yung kapag directed by Cathy Garcia Molina. O kaya, di ba, Antoinette Hadana. Yung, basta, minsan doon ko kinukuha yung mga inspiration sa characters ko. Alam mo yung film na Must Be Love? 2013 film yun ata. 2013 ba? Or 2012 yung napanood ko yun sa sine. Tapos parang isa yun sa mga drawing inspirations ko para kay Girl Best Friend. Yung character ni Patchot. So next is, naiinis ka rin po ba sa sarili mong content? Required ako hindi mainis sa sarili kong content kasi kung naiinis ako, hindi ko siya ma-upload. So, before kasi ako mag-upload ng video, make sure ko na ako medyo natawa. O kaya para medyo, napaganon ako. So, kailangan, yun yung mga top requirements ko kapag gumagawa ko ng video. Okay, next question. Ano po naging course nyo sa UST? So, yung course ko sa UST ay Sports Science. So, yung college niya ay College of Rehabilitation Sciences. So, syempre, yung mga pinag-aaralan namin dyan, yung mga anatomy, physiology, nutrition, may psychology rin. Yung mga tinitreat namin, hindi lang athletes. So, may mga general population, special population, yun yung mga may mga comorbidities, ayun, yung gusto nila lumakas, di ba, with clearance ng doktor sa amin pupunta. Tapos, syempre, marami pang iba. Basta lahat ng tao. Di ba, may bata, teenager, matanda, adult. Sobrang saya ng sports science. Kung gusto niyo mag-sports science, sa UST kayo, guys. Pero meron din sa UP kung gusto niyo sa UP. Kontrabida ka po ba in real life? Paano mo nasabi? Hindi. Actually, kino-consider ko yung sarili ko as yung best friend ng main character. Actually, yun talaga yung perception ko sa hindi ako confident in real life talaga, guys. So medyo isa lang ako sa mga supporting characters talaga na kunwari inawa yung main character. Tapos nandun ako sa likod ng main character na parang support lang ako palagi sa main cast. Never the main character. Ako sa buhay. Single ka ba? Yes! Since birth. So, sinong interested dyan? Yung mga, yung mga doctors dyan, yung mga lawyers dyan. Hi! Hindi, joke lang. Kahit sino ka pa, basta mahal kita. What is your biggest inspiration and why did you start creating comedy skits? Sino bang inspiration ko? Ako lang eh. Pero, nung nagkaroon na ako ng viewers, yung parang nandyan na kayo na yung naging inspiration ko talaga. Promise. Promise, walang halong etchos yun. Kayo talaga yung inspiration ko kung bakit ako nagko-continue pa. Kayo talaga yung reason na kung bakit ginagawa ko to. At binago niyo yung buhay ko, guys. Kaya, forever, I am so grateful at hindi ko mararating to kung hindi dahil sa inyo. Malayo pa, pero malayo na. I love you guys. Bata pa lang ako, parang nag-enjoy na ako sa parang comedy aspect. Kasi nag-audition ako sa Guway Bulilit. Tapos kinanta ko pa sa audition yung hawak kamay ni Yen Constantino. 6 years old ako doon. Kinanta ko yung hawak kamay ni Yen Constantino, yun yung parang audition piece ko. Tapos nakapasok ako sa final round. Kasi parang pipiliin na kayo kung sino yung parang pwede na sa Going Bulilit. Tapos, tinanong ako ng parang nag-audition, anong joke mo? Ito, sinabi ko, wala pa akong joke. Tanggal, uwi luhaan. Pero hindi ako sumuko. 2009, bumalik ako, tapos nag-workshop ako sa ABS-CBN. Tapos ayun, drama-drama, comedy-comedy, ganun-ganun. Mga bata rin kasama ko. Kasama ko mga
Kamusta na kaya sila ngayon? May artista na ba doon? Basta parang mag-a-acting kami sa stage, tapos yung mga parents namin nanonood. Tapos si Mr. Dominic Ochoa yung parang tatay ko kunwari, tapos iiwan niya ako. So, drama-drama yung hindi ako umiyak. Kasi, challenge ako ni Mr. Dominic Ochoa. Yung parang iiwan niya na ako, diba? Tapos parang kinausap niya na ako. Tapos, dramatic moment yon. So, dapat iiyak talaga ako. Tapos, pinipisil niya yung braso ko para umiyak ako. Pero, na-challenge ako, pinipisil mo braso ko, hindi ako iiyak. Ang kala mo, malakas ako. Kaya ayun, hindi rin akong pinalad. Uwi! Pero sinabihan naman ako ng acting coach ko no na lahat kami, sinabihan kami na tatawagan namin kayo kapag may project na or may gig kayo. 2 years, parang hindi lang taon yung inantay ko para sa first project at saka gig na yun. Walang tupawag. Nakaabang ko sa telepono pag may nag-ring, yun na yung project natin, ganun. Gusto ko talaga mag-artista, as in dati. Pero ngayon naman kung gusto naman akong kunin sa mga acting-actingan dyan, Star Cinema, GMA Films, TV5 Productions, Dreamscape, Dirty Linen. Tapos na, no? Dirty Linen 2. Thank you so much sa mga nag-ask ng questions and gusto ko talaga sagutin lahat ng questions kaya itatry ko talaga na sagutin talaga lahat. So, itatry ko talaga mag-multiple parts ng Q&A para kausapin ko pa kayo kasi nag-enjoy ako kausapin kayo. Kaya, see you next time guys! I love you!